Masyado nga ang takot ni Shaula sa ating bida, at ang takot nga niyang ito kay Shu, ay ang naging dahilan upang tuluyan niyang mapagliwanag ang 7 bituin sa pang-4 na nebula. At dahil sa excited ang ating bida, ay pinanood niya ang unti-unting pagliwanag ng sentro o pang-7 bituin ng kanyang nebula, yung kulay itim sa gitna ang tinatawag niyang bituin, pero mas mukha namang planeta. Napapatanong nga din ito sa kung anong klase daw kaya ng echo of force, ang maririnig niya matapos ang pag-level up na ito ng kanyang nebula. Masyado nga ang titig ni Shu sa bituin umano ng kanyang nebula, hanggang sa tuluyan na nga itong nagliwanag, kaya naman halos umabot sa tenga ang ngiti ng ating bida. Agad na ding nag-umpisa ang kanyang echo of force, at tama ang inyong naririnig o nakikita, dahil twinkle twinkle nga ang kanta o echo of force ng ating bida. Kaya naman tinamaan ng emotional damage ang ating bida, na wala nang nagawa kundi mapamura sa isip-isip niya. May 7 level nga pala ang nebula ng ating bida at 4 pa lang ang napagliwanag niya. Yung echo of force ngayon ay dahil sa pag-level up ng kanyang nebula, at iba pa yung sa rank ng cultivation niya. Naiyak na nga lang din si Shu, habang iniisip na mukha siyang katawa-tawa, napapatanong na nga lang din siya sa kung bakit nursery rhymes umano ang echo of force niya, pero tinig nga daw ng lolo o matandang lalaki ang kumakanta, kaya naman masyado daw weirdo ito. Iniisip nga din niya na kasalukuyan pa umano siyang nakikipaglaban, kaya paano na lang umano kung biglang may humagalpak sa pagtawa, at itong si Xiaoyu nga ay pigil na pigil ang pagtawa. Samantala, bigla namang tinanong ni Shaula kung sino ang dahilan ng echo of force, at kung bakit nga daw weirdo ang tunog nito, at dahil nga sa naiinis pa si Shu, ay agad niyang nilabas ang kanyang yin restaurant, sabay tanong kung narinig na ba ni Shaula ang kantang ito dati. Bakit mo tinatanong yan, wika lang naman ni Shaula, at bahagya nga itong natahimik, hanggang sa tinanong niya kung echo of force daw ba ito ng ating bida. Masyado nga din ang shock nito, dahil sa pagkakaalam nga daw nila ay isa na siyang stage 1, kaya napapatanong din ito kung bakit siya muling nagkaroon ng echo of force, at kung anong kanta umano ang naririnig niya. Pero sinabi lang naman ni Shu na mali ang sagot niya, kasabay ng pagpapaulan niya ng yin restaurant kay Shaula, hanggang sa tuluyan itong mamatay. Ilang sandali pa ay naiiyak pa ding naglalakad ang ating bida, hanggang sa bigla niyang naisip na sinabi na nga pala ni Zhongyang sa lahat na isa na siyang stage 1, kaya naman daw siguradong walang mag-aakala na siya ang dahilan ng echo of force, at natural anomaly. Mukhang masyado nga lang daw siyang nag-aalala, na ang star power niya ay makakakuha ng madaming atensyon, pero ngayon mukhang wala naman na daw magiging problema, dahil pwede niyang ipagkaila ang echo of force, para makaiwas sa atensyon ng karamihan. Pero bigla itong nagulat at pagtingin nga niya sa kanyang paa, ay napamura na lang siya matapos ma-realize na andito lang pala si Xiaoyu. Agad na ding sinabi ni Xiaoyu na ngayon ay hindi na niya pwedeng ipagkaila ang pagmamahal niya sa kantang ito. Pero pinilit pa din namang magkaila ng ating bida, at sinabi nga niya na matagal na siyang naging stage 1, kaya naman daw hindi siya ang dahilan ng echo of force. Pero masyado lang naman ang tawa ni Xiaoyu, at sinabi na malamang sa ang mga tao sa universe ay maniniwala sa kanya. Pero hindi ako wika pa nga ni Xiaoyu, sabay sabi na nagbago na daw ang ating bida, dahil hindi na nito sinasabi kay Xiaoyu ang mga lihim niya, habang patuloy na tumatawa. Sinabi lang naman ni Shu na matagal na sana niyang sinabi ang patungkol dito, pero hindi nga daw maiwasang matawa ni Xiaoyu, at ayaw naman niyang maging katawa-tawa siya sa kanyang kapatid. Samantala, patuloy pa din namang naririnig ang Twinkle Twinkle Little Star na echo of force ng ating bida, kaya naman ang mga alipin ng Sun Family, ay nagtungo sa iba't ibang lugar sa Royal Capital. Hanggang sa ilang sandali pa ay sinabi nga ng mga ito na kumpirmado umano, dahil ang echo of force ay naririnig sa buong Royal Capital, gayunpaman ay hindi naman daw nila nakumpirma kung naririnig din ba ang echo of force na ito sa labas ng capital. Dito nga ay sinabi ng tatay ni Zhongyang, na nais niya lang sanang makasama sa negosyo ang ating bida, pero nakakaaliw nga daw ang nangyayari ngayon, dahil ang echo of force ay naririnig sa buong Royal Capital, sabay sabi na masyadong malawak ang echo of force na ito. Iniisip naman ni Zhongyang na palagi umanong kalmado at seryoso ang kanyang tatay, at hindi nga daw niya inaasahang makita ang nasasabik o excited na mukha nito. Agad na din niyang tinanong kung sa tingin ba ng tatay niya ay ang ating bida ang dahilan ng echo of force, siya lang ang nag-iisang nakikipaglaban dito sa Royal Capital ngayon, wika pa nga niya. Pero siya nga daw ang dapat magtanong nito kay Zhongyang, sabay tanong kung sigurado ba siyang naabot na ni Shu ang stage 1 nung nakaraan, o wika naman ni Zhongyang,
At masyado nga daw ang tuwa ng ating bida ng mga panahon na yun, kung saan ay hindi din siya agad tumigil sa paglipad, pero kung hindi nga daw si Shu ang dahilan nito, ay sino daw kaya ang posibleng dahilan nito? Sino ang pipiliing mag-breakthrough sa malagim na gabing tulad nito, tanong pa nga niya. Habang ang kanyang ama naman ay namamangha sa ganda umano ng kanta, at nanatili nga silang tahimik habang pinapakinggan ang kanta o echo of force ng ating bida. Samantala habang naglalakad naman si Shu sa isang eskinita sa Royal Capital, ay nilalaro nito ang dalawang space ring sa kanyang kamay, nang biglang sabihin ni Xiaoyu na pinatunayan ng kanyang echo of force, na hindi lahat ng lumang kanta ay kahanga-hanga. Sinabi nga din ni Xiaoyu na iba umano ang lyrics ng Twinkle Twinkle ng ating bida, sa pangkaraniwan nilang naririnig, pero naibigan naman daw niya ang adaptation ng lyrics nito, na tila umano patungkol sa naliligaw ang landas at kawalan ng pag-asa. Kaya naman nasabi na lang ni Shu na pinagmumukha nitong tanga ang kanyang sarili, at nasabi na lang din na siya ang wala ng pag-asa. Habang itong si Xiaoyu naman ay iniisip na mas mainam kung titigil na siya, at baka mabaliw na daw ang ating bida pag nagpatuloy pa siya. Agad nga din niyang sinabi kay Shu na si Li Liang at Li Chen ay kasama na ang kanilang Wu Wei Army ngayon sa labas ng Royal Capital. Bukod dito ay sinabi din ni Xiaoyu na natanggap na niya ang lahat ng spiritual weapons at armor nila, mula sa Sword Pavilion, Song at Sun family, gayon na din ang nagmula kay Zhao Shuang at Xiao Zeming. At hindi nga daw makakalimutan ni Shu ang kabaitan at mga tulong na nabigay nila, sabay sabi na kailangan na nilang puntahan ang kanilang mga sundalo, at agad ay magtutungo sa kampo ng Blackwing Army upang umatake. Sinabi nga din niya na mayroong nagbukas na space channel, at nais nga daw niya itong makita at bukod doon ay pwede din daw silang makatulong, lalo kung totoo ang plano ni Duan Mo Huangqi na makipagdigma sa Dragnet and Snares, at magtungo sa Earth. Masaya namang tinanong ni Xiaoyu kung ito na ba ang oras para umuwi sila, at kung hindi daw ba sila kakain muna ng hotpot. At mukhang ibang hotpot nga ang tinutukoy ng magkapatid, dahil sinabi ni Shu na walang problema. Agad nga siyang nagtungo sa itaas ng isang bubong, at dito ay makikita ang madaming cultivator, na kasalukuyang pading nakasunod at nag-aabang sa kanya. Dito ay tinanong ni Shu ang kanyang kapatid kung ano ang gagawin nila, pag nagmula sa malayong lugar ang kanilang mga kaaway, kasabay ng pag-ipon nito ng enerhiya sa kanyang kamay. Agad namang sinabi ni Xiaoyu na kailangan nilang patayin ang mga ito, kasabay naman ang paggamit niya sa abilidad ni Jia ang formation type niyang espiritu, gumawa nga ng isang malaking sword formation ng magkapatid, kung saan ay lumabas ang hindi mabilang na espada. Agad na ding nakita ng mga tauhan ni Duan Mo Huangqi ang formation ng magkapatid, kaya naman masyado ang takot nila at tinatanong na lang, kung anong klase daw ng teknik ang ginamit ng ating bida. Dito ay makikita ang mga espada na nababalot ng sword power at embryos ni Shu, kung saan ay hindi ito mabilang ng dahil sa dami ng espadang lumabas sa kanilang formation. Kitang-kita nga din ang sword formation na ito sa labas ng Royal Capital, kaya naman lahat sila ay namamangha dito. Maging ang mga alipin nga ng noble lords na nasa lugar ng labanan, at ang mga lords mula sa mga noble houses, ay kinilabutan sa kanilang nakikita. Natawa naman ang tatay ni Zhongyang matapos itong makita, napaka-makasaysayang gabi nga daw ito ayon sa kanya. Unang-una nga daw ay mayroong misteryosong cultivator ang naglabas ng echo of force na maririnig sa buong Royal Capital. Tapos ngayon ay ang ating bida naman daw, na gumawa at naglabas ng libu-libong long swords, na tila umano bituing nagniningning sa kalangitan. Isang himala matapos ang isang himala, masyado itong kahanga-hanga wika pa nga niya, habang si Zhongyang naman ay napapatanong naman, kung totoo daw kaya ang mga espada na kanilang nakikita. Hindi totoo ang mga espadang yan wika naman niya, at mukhang alam nga nito na gawa ang mga espada sa abilidad ng isang formation type awaken, sinabi nga din niya na mukhang minaliit nilang lahat ang ating bida, pero ngayon ay wala na daw makakapagsabi o nakakaalam, sa kung sino ang hunter at kung sino ang biktima. Kasalukuyan namang pinapanood nila Jiang at Gu Lingfei ang mga nangyayari sa Royal Capital, kung saan ay masyado din ang paghanga ni Gu Lingfei sa kanyang nakikita, dahil ang ganitong sword formation nga daw, ay nangangailangan ng malakas na kapangyarihan. Habang pigil nga ang tawa ni Jiang, ay napapatanong nga si Gu Lingfei, kung saan daw kaya kumuha ng ganun kadaming longsword ang ating bida, at sa isang kisap mata nga lang daw ay ginawa niyang espada sa sword formation ang mga ito, napapatanong nga din siya kung dahil kaya ito sa isang magic item. At ilang sandali pa ay hindi na nito napigil ang kanyang pagtawa, na pilit namang pinapatigil ni Gu Lingfei,
dahil mula daw nang marinig niya ang kanta mula sa Echo of Force ni Shu ay hindi na siya tumigil sa pagtawa, napapatanong nga din siya sa kung ano umano ang mali sa kantang yon. Habang si Jiang naman ay nanghingi lang ng pasensya, dahil hindi nga daw niya mapigil ang pagtawa, sabay sabi na ngayon lang niya narinig ang malumanay at boses matandang pag-awit, sa kantang Twinkle Twinkle Little Star. Muli ay tinanong naman ni Guling Fei kung simula pa lang ba ay alam na niya ang kapabilidad ni Shu, dahil kung ganun nga daw ay hindi na siya magtataka, kung bakit siya hinayaan ni Jiang na sumugod mag-isa sa mga kalaban. Anong ibig mong sabihin, tanong naman nito? At sinabi nga ni Guling Fei na tila mayroon umanong nagbago sa ating bida, matapos ng pag-uusap nila ni Jiang. Ang kilala nga daw nilang Lu Shu ay tila hindi makabuluhang tao at puro kalokohan, mukha nga din daw siyang walang kakayahan upang makapanakit ng iba. Pero ngayong gabi nga daw, ay mukha siyang isang mapanganib na tao, kung saan ay hindi din niya tinatago ang intensyon niyang pumatay, at pagpatay sa lahat ng tauhan ni Duan Mu Huangqi dito sa Royal Capital. Tila pamilyar na nga din daw sa kanya ang mapanganib na itsura ng ating bida, pero sigurado naman daw siya na wala pa siyang nakikita, na kasing gwapo ng ating bida. Pero nag-ambala nga ang kanilang pag-uusap nang magsimulang bumagsak ang mga espada, at dito ay sinabi ni Jiang na mas mainam kung mag-enjoy na lang muna silang manood, tutal ay mahaba pa naman ang gabi. Sa pagsisimula nga ng pag-ulan ng espada, ay napapamura ang isa sa assassin ni Duan Mu Huangqi. Isa lang siyang bata at ako ay makaranasang mandirigma, wika nga nito, kaya napapatanong siya, sa kung bakit tila umano nalagpasan pa ng ating bida ang kanyang lakas. Habang nakatitig nga ito sa isa sa mga espada ng ating bida, ay umagos na din ang pawis sa kanyang muka, at napapatanong ito kung bakit umano siya nakakaramdam ng takot, sa pag-ataking ito ni Shu. Mabilis nga niyang inutusan na umatras ang lahat ng kanilang mga tauhan, pero mas mabilis naman ang naging pagbagsak ng mga espada. Kaya naman karamihan sa kanilang mga tauhan at sundalo, ay hindi nagawang takasan o tumakas sa pag-atake ni Shu. At dito nga ay sinabi niyang huli na ang lahat, para umatras pa sila, habang iniisip na masyado umanong lapastangan ang West State na atakihin ng Earth, kaya ngayon ay kailangan nila itong pagbayaran. Iniisip nga din ng ating bida, na kung mas madami umano siyang mapapatay na kalaban dito, ay tiyak na mababawasan ang mga kalaban na kailangang harapin ng Dragnet and Snares sa Earth. Habang ang mga kalaban naman ay napapatanong, at sa isang kisap matangalang daw ay namatay ang kalahati ng mga tauhan ng isang grupo, wala na tayong pag-asang makatakas, wika pa nga niya. Habang ang iba naman ay sinasabi na dapat hindi nila minaliit si Shu, dahil mas makapangyarihan nga daw siya sa kanilang inaakala. Sinabi naman ng isang ito na hindi nila kailangang magpanik, dahil kung hindi na nga daw sila makakatakas at atras, ay pwede pa din naman silang lumaban, ng harap-harapan sa ating bida. Mabilis nga nitong sinalubong ang pag-atake ng ating bida, at matapos magkasalpukan ng kanilang mga atake, ay nangiti lang naman ang ating bida. At muli ay tinipo ni Shu ang superpower sa kanyang kamay, kaya naman masyado ang gulat nito, dahil sa pagtiklop ng palad ng ating bida, ay isang panibagong sword formation ang lumabas. Agad na ding sinimula ni Shu ang pag-atake, kung saan ay pinaulanan niya ng espada ang barrier nito, hanggang sa tuluyan nga itong mawasak, at diretsyo nang patungo sa kanya ang mga espada ni Shu. Pero hindi nga daw siya pwedeng magpatalo sa ating bida, kaya naman agad siyang nag-inject ng superpower sa kanyang balabal, at unti-unti ngang lumabas ang isang ahas mula dito. At sa pagdilat ng matatalim nitong mga mata, ay agad siyang sumugod at nilabas ang mga matatalim niyang pangil. Mabilis nga itong nagtungo sa ating bida, at matapos nga itong makalapit kay Shu, ay biglang damanak ang dugo. Damanak nga ang dugo ng kalaban bago pa ito makakagat, dahil ginamit ni Shu ang kanyang sword embryo na mayroong kidlat, kaya naman naging tulay ng kuryente ang ahas patungo sa caster nito. Napapatanong na nga lang ang kanyang kalaban sa kung paano ito nangyari, at sinabi na hindi daw niya ito matatanggap, pero mukhang wala na nga siyang magagawa, at agad na lang ding bumagsak sa harapan ng kanyang mga kasamahan. Mabilis na ding nagtungo si Shu sa kanilang likuran, at dito ay sinabi ng ating bida na ipakita at gawin na nila ang lahat ng meron sila. Sunod ay agad nga ding inatake ng ating bida ang mga ito, at ayon nga sa kanilang report ay karamihan sa kanilang mga kasama nang namatay, habang ang iba naman ay malubha at sugatan matapos tumama ang Heavenly Sword Formation ng ating bida. Kaya naman sinabi ng kanilang leader na malamang sa hindi na nila matatakasan ang kapahamakan ngayong araw, pero ang mga pamilya nga daw nila ay siguradong hindi matatakasan ang kalupitan ni Duan Mu Huangqi,
pag namatay silang lahat nang walang saysay dito. Muli ay sinabi nga din niya na kailangan nilang magsakripisyo ng buhay at mapatay ang ating bida, upang maligtas sa kalupitan ni Duan Muhuangqi ang kanilang pamilya. Tama, yan na lang ang natitira nating option, wika naman ng isa. Ilang sandali pa ay ginamit nito ang reverse blood flow at nilabas ang kanilang kapangyarihan. Sunod ay ginamit nga niya ang Heavenly Dao upang tanggalin ang selyo ng kanyang ahas, at matapos nito ay agad niyang inutusan ang kanyang ahas na lamunin ang sword formation ng ating bida. Masyado nga ang tawa nito matapos makita na makain ng kanyang ahas ang formation, kahit palumuluhan na siya ng dugo, kung saan ay iniisip din ng kanyang mga kasamahan na gumana ang pag-atake ng leader nila, at sigurado umanong maisasama nila sa hukay ang ating bida. Pero bigla namang nagulat ang mga ito nang sabihin ng isa na tignan nila ang tiyan ng ahas ng kanilang leader, tila nagliliwanag ang tiyan niya, wika nga nito. At makikita nga nating nagliliwanag ang sword power ng ating bida sa loob ng tiyan nito, kung saan ay agad na din itong nagdulot ng pagsabog. Dahilan upang bumaliktad at bumagsak ang malaking ahas, kaya naman hindi ito makapaniwala na hindi umano natanggal ang sword power ni Shu, matapos itong makain ng kanyang ahas. At makikita na nga lang din nating nabutas din ang tiyan ng caster matapos mawasak ang tiyan ng kanyang ahas. Sa unti-unti namang pagbagsak ng ahas, ay sinabi ng ating bida na hindi na masama ang lakas na meron ng ahas, dahil na-drain nga daw ang sword power niya ng dahil dito, gayunpaman ay wala naman na daw itong magagawa, dahil matapos itong tuluyang bumagsak, ay napapamura na lang ang mga miyembro ng Snake Assassin. Samantala habang naglalakad naman si Shu, ay sinimulan siyang palibutan ng buhangin ni Anthony, at agad na din niyang kinuha ang katawan ng leader ng mga assassin. Habang patungo nga si Shu sa mga natitirang miyembro ng 12 Snake Assassin ni Duan Muhuangqi, ay nakapaikat pa din sa kanya ang buhangin ni Anthony, gayon na din sa mga natitirang miyembro ng Snake Assassin para hindi sila makatakas. At matapos ng hawiin ni Shu ang buhangin sa kanyang harapan, ay iniisip ng mga ito na patay na umano ang kanilang kapitan o leader, at bukod nga daw doon ay wala na silang pagkakataon pa upang tumakas, pero matapos nang makalapit sa kanila ang ating bida, ay napansin ng mga ito na mukha pa ding kalmado at hindi nauubusan ng kapangyarihan si Shu. Muli ngang tinipo ni Shu ang superpower sa kanyang kamay, pero bigla naman siyang nagulat nang mapansin niya ang tahimik na paglalakad ng mga ito at patungo sila sa ating bida. Matapos nga silang makita ni Shu ay iniisip niyang sabay-sabay umano ang paggalaw ng mga ito, at kung hindi lang dahil sa mga energy waves na nagmumula sa bawat isa, ay may isip niyang iisang tao lang sila. Ayon nga kay Shu ay 21 daw ang bilang ng mga kalalakihang ito, at pare-parehas nga silang mayroong kakaibang marka sa kanilang muka, pero ang pinagmulan at background nila, ay hindi pa naman matukoy. Dito ay sinabi naman ng isa sa mga miyembro ng Snake Assassin, na ang kalaban umano ng kalaban nila ay maituturing na kaibigan, at kahit na daw hindi din nila alam ang background ng mga kalalakihang dumating, ay sigurado umanong mabibigyan sila ng pagkakataon na patayin ang ating bida, pag sumali o nakialam na ito sa kanilang labanan. Pero bigla nga silang nagulat nang makita ang pag-atake na mabilis patungo sa kanila. Gayunpaman ay sinabi nito na paubos na umano ang sword power ng ating bida, kaya naman magkakaroon sila ng pag-asa na makasurvive, pag nilabanan na ni Shu ang mga dumating na kalalakihan. Dahilan upang mabuhayan sila ng loob at agad na nilang ginamit ang kanilang mga ahas, upang salubungin ang mga espada na nagmumula sa sword formation. Dito ay madaling ngang naglalaho ang mga espada na nagmumula sa sword formation, matapos itong makagat ng kanilang mga ahas, kaya naman na-shock pa ang mga ito, habang napapatanong kung nagawa at nakaya daw ba talaga nilang ma-counter, ang pag-atake ng ating bida. Pero ang hindi nila alam ay si Xiao Yu ang may gawa sa sword formation na ito gamit ang abilidad ni Jia, at sa pagpitik nga ng kanyang daliri, ay tinipon nito ang lahat ng espada, at ginawang malaking espada. Dahil sa hindi nga nila alam na si Xiao Yu ang may gawa sa sword formation at malaking espada na ito, ay napapatanong na lang sila sa kung bakit umano hindi pa sila hayaang makatakas ng ating bida, kahit pa may mga panibagong kalaban siyang dumating. Agad naman silang inatake ni Xiao Yu, at binagsak nga niya sa mga kalaban, ang malaking espada na gawa sa superpowers, at ilang sandali pa nga ay bakas na lang ng ginawa niyang pag-atake ang ating makikita, agad din namang naglakad ang lalaking ito patungo sa ating bida, at matapos nga itong makalapit kay Shu, ay agad niyang tinanong kung sino ang nagpadala sa kanila dito.